Nag-solo explore si Eric Ghost Hunter 25 sa napakatahimik na abandoned town village at siya lang ang nag-iisa nag-explore ng hapon na may mga bahay na naiwan dahil sa trahedya na nangyari ang pagputok ng bulkan noong 2010. Halos maraming bahay ang nasira at mga sasakyan ay nabulok na din dahil natabunan sila ng putik. Nakakalungkot isipin na ang lahat ng nangyari kay Eric ay nakakaawa ang mga pamilya dito na nakakaawa ang mga pamilya. Hunter 25 habang patuloy siyang nag-explore sa buong ghost town dahil tinawag na nila ito na ghost town dahil no man is living in this place. Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Eric habang bumababa siya sa kanyang motorsiklo. Sa edad na 25, marami na siyang napuntahang mga abandonado at nakakatakot na lugar. Siya si Eric Ghost Hunter 25, isang kilalang urban explorer na sanay sa dilim, sa mga gumagapang na kilabot, at sa mga bulong ng hindi nakikita. Ngunit ang lugar na haharapin niya ngayon ay kakaiba. Wala itong madilim na nakaraan ng karahasan, walang sumpa, at walang serial killer. Ang kalaban niya rito ay ang labis na kalungkutan. Nasa harapan siya ngayon ng isang malawak na ghost town. Isang buong baryo na binura ng kalikasan sa mapa. Huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang kamera. "What's up, mga ka-hunter?" Panimula niya, ang boses ay mababa at puno ng paggalang. "Ako si Eric Ghost Hunter 25. Ngayon, magsusolo explore tayo sa isang lugar na tahimik, isang abandoned village na naiwan ng panahon dahil sa isang matinding trahedya." Ipinaikot niya ang kamera upang ipakita ang paligid. Ang arko ng barangay ay kinakalawang na at nagkatabingi, kalahati nito ay nakabaon sa pinatigas na putik. Wala kang maririnig na kahol ng aso, tawanan ng mga bata, o ugong ng mga sasakyan. Tanging ang sipol lang ng hangin ang bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Tinawag na nila itong ghost town, dagdag pa ni Eric, habang nag-uumpisang maglakad papasok sa baryo. Dahil pagkatapos ng pagputok ng bulkan noong 2010, the whole place was buried in ash and mud. Since then, no man is living in this place. Ang unang hakbang sa lupa ng mga alaala. Ang kalsada ay hindi na semento, kundi matigas at bitik-bitik na lahar. Sa bawat hakbang ni Eric, dinudurog ng kanyang sapatos ang mga natuyong abo. Sa magkabilang gilid ng daan, nakita niya ang mga bahay na tila lumubog sa lupa. Ang mga pintuan at bintana ay hanggang tuhod o baywang na lang niya. Lumapit siya sa isang sasakyan na nakaparada sa labas ng isang bahay. Isang lumang sedan. Ang kalahati ng gulong nito ay nasa ilalim na ng tumigas na putik. Nabulok na ang bakal, kinain ng kalawang, at tinubuan na ng mga baging at damo ang loob nito dahil sa basag nitong salamin. Tingnan niyo ito, bulong ni Eric sa camera habang dinuduro ang sasakyan. Maraming mga sasakyan ang nabulok na lang dito. Hindi na nila nailikas. Ganon kabilas ang pangyayari noong 2010. Nang ramaga sa ang putik galing sa bulkan, ang tanging naisip na lang ng mga tao ay iligtas ang mga sarili nila. Pumasok siya sa unang bahay. Dahil nakabaon sa putik ang pinto, kinailangan niyang pumasok sa bintanang basag. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng amag at lumang kahoy. Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata nang makita ang sala. May isang telebisyon na basag ang screen, nakapatong sa isang cabinet na inaanay na. Sa sahig, may natapakan siyang isang bagay. Pagyuko niya, nakita niya ang isang maliit na larwang sasakyan na nabalot ng tuyong putik. Pinulot niya ito at pinunasan ng kanyang hinlalaki. Biglang bumigat ang dibdib ng 25 anyos na ghost hunter. Habang ini-explore ko isa-isa ang mga bahay na nawasak, emosyonal na sabi ni Eric sa camera, hindi ko mapigil ang maawa. Nakakaawa ang mga pamilya na nakatira rito. Isipin niyo, noong normal pa ang buhay nila, siguro may isang batang naglalaro nito sa sahig na to habang nanonood ang mga magulang niya sa TV. Ibinaba niyang muli ang laruan sa ibabaw ng cabinet bilang pagbibigay galang. Ang nag-iisa nilang tahanan, ang lugar kung saan sila bumubuo ng mga pangarap, nawasak na lang bigla. Pati na rin ang kinabukasan ng pamilya nila dito, inilibing ng bulkan.
Ang tahanang nawalan ng pangarap. Nagpatuloy sa paglalakad si Eric. Kahit sikat na araw pa, may kung anong presensya sa paligid na nagpapataas ng balahibo niya. Bilang isang ghost hunter, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi mga masasamang espiritu, kundi mga alaala na nagpupumilit manatili. Pumasok siya sa ikalawang bahay. Mas malaki ito kumpara sa una. Ang kusina ay may mahabang lamesa. Ang nakakapangilabot, may mga pinggan pa ring nakapatong doon, bagamat nababalot na ng makapal na alikabok at lupa. Para silang kumakain nang mangyari ang evacuation, pagsusuri ni Eric, lumapit sa lamesa ngunit hindi hinawakan ang mga gamit. Siguro nagmamadali silang tumakbo nang tumunog ang sirena. Sa gilid ng kusina ay may isang pinto na nakabukas papunta sa isang kwarto. Dahan-daang humakbang si Eric. Pagpasok niya, nakita niya ang isang kalendaryo na nakasabit pa rin sa dingding. Ang petsa, 2010. Sa ibaba ng kalendaryo ay isang lampshade kung saan may mga kalat na notebook at mga lapis. Kinuha ni Eric ang isang notebook at maingat itong binuksan. Mga drawing ng isang bata, mga bundok, araw, at isang stick figure na pamilya na may nakasulat na, "My Family." Tuluyang pamatak ang luha mula sa mga mata ni Eric. Bagamat sanay siyang maghanap ng multo, ang ganitong klaseng trahedya ay tagos hanggang buto. Nakakalungkot isipin, garalgal ang boses ni Eric habang nagsasalita. Ang lahat ng nakikita ko ngayon, sobrang nakakaawa. Ang mga pamilya dito, naghirap silang ipundar ang mga bahay na to. Nagtrabaho sila ng maayos, nagplano para sa kinabukasan ng mga anak nila. Tapos sa isang iglap, kinuha lahat ng kalikasan. Ibinalik niya ang notebook sa pwesto nito. Nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kadalasan, kukunin niya ang kanyang EVP, Electronic Voice Phenomenon, recorder upang magtanong kung may multo ba sa paligid. Ngunit ngayon, mas pinili niyang manahimik. Ibinigay niya ang sandali ng katahimikan para sa mga pangarap na naudlot sa kwartong iyon. Sa gitna ng katahimikan, halos 2 oras nang naglilibot si Eric. Nadaanan niya ang dating maliit na chapel ng baryo na wala ng bubong. Ang krus nito ay nabali at nakabaon na rin sa putik. Nadaanan din niya ang isang tindahan, ang mga lumang bote ng soft drinks ay nasa loob pa rin ng kalawanging refrigerator. Solo explore tayo ngayon, pero feeling ko hindi ako nag-iisa, paliwanag niya habang naglalakad sa gitna ng dating kalsada, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahil ang kalangitan. Hindi dahil may multo na gusto akong takutin, kundi dahil ang bigat ng emosyon ng lugar na ito. Ang lungkot na iniwan ng mga tao noong tumakas sila, parang naiwan dito sa mga pader, sa mga basag na bintana, at sa matigas na lupa. Umupo siya sa isang malaking bato na dati palang bubong ng isang maliit na waiting shed. Imagine, pagpapatuloy ni Eric, tinitingnan ang buong ghost town na ngayon ay nilalamon na ng mga anino ng papalapit na gabi. Dati, siguro maingay dito kapag ganitong hapon. May mga nagkukwentuhan sa kanto, may mga nagwawalis ng bakuran, may mga batang nagtatakbuhan pauwi galing eskwelahan. Ngayon, wala. No man is living in this place. Kinuha ni Eric ang kanyang flashlight nang magsimulang dumilim. Sa kanyang pag-iikot, wala siyang narinig na pag-iyak ng multo o nakitang puting anino. Wala siyang nakuhang paranormal activity na magpapasigaw sa kanyang mga manunood. Ngunit alam niyang ito ang isa sa pinakamabigat na vlog na nagawa niya. Dahil ang tunay na multo sa baryong iyon ay hindi ang mga kaluluwang na mayapa, kundi ang multo ng kahapon, ang mga alaalang hindi na maibabalik, at ang buhay na biglang naglaho dahil sa trahedya noong 2010. Ang pag-uwi. Bago siya umalis, tumayo si Eric sa mismong arko ng barangay kung saan siya nagsimula. Madilim na, at tanging ang liwanag na lamang ng kanyang flashlight ang nagbibigay ng ilaw sa paligid. Mga ka-hunter, seryosong pagtatapos niya habang nakatingin ng diretso sa lens ng camera. Pumunta ako rito nagbabaka sakaling makakita ng multo o makaranas ng kababalaghan. Pero iba ang natagpuan ko. Natagpuan ko yung lalim ng epekto ng isang trahedya.
Tumingin siya sa kadiliman ng abandoned town village. Sa mga pamilyang nakatira rito dati, kung nasaan man kayo ngayon, sana nakabuo kayo ng bagong simula. Nakakaawa ang nangyari sa mga tahanan ninyo, at nakapanlulumo na nawasak ang kinabukasan na binuo nyo rito. Pero sana, kahit papaano, naka-recover kayo. At para sa mga hindi na nakaligtas noong 2010, rest in peace. Hindi namin kayo makakalimutan. Pinatay ni Eric ang kanyang kamera. Sa sandaling iyon, pumayapa ang malamig na hangin na kanina pa umiihip. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaandar ito. Habang papalayo siya, naiwan ang ghost town sa dati nitong kalagayan, tahimik, malungkot, at nag-iisa, ngunit ngayon, may isang taong nagbahagi at nirespeto ang kanilang kwento.